Hi everyone, it's me again, your instructor in Introduction to Criminology. For today's video, we are going to talk about Chapter 1. It's all about the overview on the study of criminology. But before we formally start, I would like to remind you that if you have a question, you can just have it on our comment section below this video, or if not, you can just raise it when we are going to meet on our synchronous session and we will be discussing it there. So that's it. Let's now proceed with our lesson. Okay, so we have here a question. Why did you choose to take Bachelor of Science in Criminology? Okay, so this is a very hard question actually. Okay, so maybe some of you says, kinuha ko po ang kursong criminology dahil gusto ko pong magpulis. Okay. Meron naman yung iba sa inyo sinasabing kinuha ang criminology dahil sa trip lang nila. I don't know. Baka meron sa inyong ganon. Meron din yung iba sa inyo sinasabi gusto nilang tapusin ang criminology dahil sa gusto nilang maging isang fire officer or isang bumbero. Or in other words, maging part ng Bureau of Fire and Protection. Okay. Yung iba naman sa inyo, gustong magpulis dahil may kakilala siyang, gustong mag-criminology dahil may kakilala siyang nagtatrabaho sa BGMP and then gusto niyang maging part ng BGMP or gusto niyang maging isang jail officer also. Kaya niya gustong maging or gusto niyang tapusin ang criminology. So alam ko, meron kayong kanya-kanyang rason dyan. So I hope na yung reason ninyo is yan ay isaisip ninyo hanggang kayo ay matapos sa kursong ito. Okay? Or wag nyong gagawin or wag nyong aalisin sa isipan ninyo yung dahilan kung bakit nyo in-enroll ang kursong ito. Okay? Para hindi kayo maligaw or hindi kayo na kailangan ay mag-shift ng course. So sana kapag magtagal ay hindi nyo sana babaguhin or hindi na ninyo kailangang mag-shift ng ibang kurso. Okay, so that's it. Enough for that. Proceed naman tayo dito sa kabila. Okay, so ano nga ba ang criminology? So dito meron tayong nakuhang definition. Sabi dyan, it is the study of crimes, criminals, and victims. So take note, tatlo yung mention niya. So, we are going to study crimes, criminals, and victims. So, yun. Dahil dito, as we go on our class, may encounter natin yung iba't ibang klase ng krimen. Meron dyan yung tinatawag nilang professional crimes or organized crimes. Mga ganon. Meron din yung iba na tinatawag na white collar crimes. Okay, and then we only not focus or we are not going to focus only on crimes, but we also take a look on criminals. Okay, so ano ba yung mga dahilan bakit niya nagawa yung krimen? And then meron tayong may encounter yung iba't ibang uri ng isang ng kriminal. Okay, so meron tayong tinatawag na ordinary criminals, meron din yung iba, yung professional criminals. Okay, so yun ay ilan lamang sa mga klase ng criminals na mapag-uusapan natin. Actually, napakarami pa. Okay, and then for the victims also, we are going to study here in criminology the reasons why, bakit kaya na-victimize ang isang tao. Okay, so siguro dahil sa kanya, nasa kanya yung reason bakit siya ay naging biktima. Okay, pero hindi lahat ng oras naman ay dahil or kasalanan ng victim kung bakit siya ay nabiktima. Okay, so isa sa mga nakikita natin na example dyan sa mga kababaihan. Siguro meron yung iba sa inyo nagsusuot ng masyadong maiksi. Okay, so sometimes that causes you to be a victim. Yan ay nagiging isang dahilan kung bakit ka ay
prone na mabiktima. Okay? Another one, yung mga mayayaman sa inyo, yung mga gumagamit ng hikaw na mamahalin. Okay? Nagsusuot ng damit na mamahalin siguro sa labas. Okay? Or mga accessories na mamahalin. So usually, kung minsan yan ay nagiging temptation sa ibang tao para ikaw ay saktan nila or para ikaw ay pagnakawan. Okay? So ilan lamang yon sa mga rason kung bakit ikaw ay nabibiktima or bakit kaya mga nasabi nila na there are reasons kung bakit sila ay nabibiktima. Sometimes kasalanan din nila. Parang ganun yung nandyan. Okay? So, yun. Meron din tayo dito yung sa baba, it deals with the prevention and solution of crimes. So, we don't only take a look on the causes or the reasons. Okay? Kung ano yung dahilan ng krimen, hindi lang natin tinitignan yon, kundi titignan din natin, we are going to study how to prevent it. Paano kaya natin mapipigilan yung mga krimen na to? Paano kaya natin sugpuin ang mga krimen na ito? Okay? And then we are going to find solution. Okay? Paano natin susolusyonan yung problema natin sa krimen na to? Okay? So, yan ay kasama rin sa criminology. Okay? So, don't worry, we are going to talk more on that sa mga susunod na slides. Okay, so let's proceed with the next slide. Okay, with the history of criminology, we are going to start with during the Middle Age. So, nandyan, ma-encounter nyo yung sinasabi nila na demonological theory. Okay? Yan yung oldest theory on the study of criminology. So, dito kasi, nung sinauna, naniwala sila na ang isang tao ay nakakumit ng crime dahil siya ay napossess ng masamang espiritu or evil. Okay? Dahil siya ay sinapian ng isang demonyo. Kaya nakakakumit ang isang tao ng krimen o nakakagawa ng masama. So, yun yung paniniwala nila during that time, the Middle Age. Okay? So, sa ngayon, napakaraming theories na nailabas. Hindi lang yun yung iniisip ng tao kung bakit nagkakaroon ng krimen or nakakagawa ang isang tao ng krimen. Nowadays, marami na tayong theory kung bakit nakakakumit ang isang tao ng krimen. So, mayroon sa atin nagsasabi na yung tao ay nakapag-commit ng krimen dahil sa kahirapan. Okay? Because of poverty. Not merely na siya ay nasapian ng isang demonyo. Okay? So, aside from that, nakakumit yung tao ng crime dahil sa hate. Okay? Dahil sa sobrang inggit. O kaya dahil sa sobrang takot. And then, nakakumit siya ng crime dahil sa siya ay napilitan. Okay? So, hindi lang true ito, hindi lang sa siya ay nasapian. Pero nung unang panahon, during the Middle Age, yan yung paniniwala nila. Okay? Kung bakit nakakakumit ng crime ang isang tao. Another one, meron din sila during the Middle Age, itong mga to, paraan nila in order to determine or para mapaamin ang isang tao. Okay? So, kung sa ngayon meron tayong tinatawag na due process, sila noon meron yung tinatawag nilang trial by ordeal. Okay? And then with that, sa trial by ordeal, ang ginagawa nila is more on torture. Okay? So, parang torture siya. So, meron dyan yung may encounter natin mamaya, yung boiling water ordeal, i-discuss natin sa susunod na slide. Pero ano naman yung mga punishment nila? So, nakuha na nila, napaamin na nila yung isang tao. Now, they are going to impose punishment. Okay? So, yun, ang punishment na binibigay nila, usually cruel and harsh. So, just like burning at the stake. So, ano yung burning at the stake? Ganito yung itsura po. Okay? So, makikita nyo dyan sa picture, pinapatay nila sa pamamagitan ng apoy. Meron din tayo dito yung whipping. Okay? That is also another kind of cruel punishment na ginagawa nila.
noon. So, papaluin nila yung tao hanggang sa siya ay mamatay. Or kung hindi man, hanggang sa siya ay manghina. Meron din yung tinatawag nila na maiming, wherein puputulan siya ng kamay, or kung hindi man yung paa. Meron din tayo yung tinatawag nilang branding. So, kung makikita nyo sa picture, yan ay yung lalagyan kanila ng marka gamit ang isang iron. Okay? So, yun, papainitan, and then yan yung gagamitin upang lagyan ka ng marka. So, it's either sa kamay or pwede rin sa ibang parte ng iyong katawan. Meron tayo din dito yung sinasabi nilang banishment. So dyan, ikaw ay palalayasin. So, kunwari, ikaw ay dito sa Pilipinas nakatira, ikaw ay palalayasin dito sa Pilipinas. Okay? Just like in other countries din. Okay? Or nung mga lugar noon. Okay? So, kung ikaw ay taga Roman Empire noon, or taga Roma, ikaw ay palalayasin sa Roma. So, that is banishment. Okay? And for execution, yan naman yung papatayin ka. Okay? So, napakaraming method noon upang ikaw ay execute. So, pwedeng through beheading, pupugutan ka ng ulo. Meron dun yung sinasabi nila na hanging, yung bitay. Meron din yung garote, okay, na popular sa mga Spanish. Okay? So, ilan lamang yun sa paraan nila ng pag-execute. So, ilan lamang din yan sa mga cruel punishments na ginagawa nila noon. Okay? So, as you observe, mostly ng mga punishment na ito, kung mapapansin ninyo sa panahon natin, dito sa Pilipinas, wala na yung mga ganyang punishment. Bakit kaya? It's because of the development in the study of criminology. Okay? Marirealize natin yan pag na-discuss na natin yung mga theories, and then yung classical school, mga ganon. Classical theories, positivist theories, and then neoclassical theories. So, meron yung mga contributions ng mga teorya na ito para magawa natin kung ano man yung meron tayo ngayon, or kung ano man yung justice system natin ngayon. Okay, so that's it for this part. Okay, during the 19th century, meron dito yung unti-unti nang na-enlighten ang mga tao about sa criminology, or about the real causes of crimes. Okay? Or nagkakaroon na sila ng development na hindi lang doon sila nagfo-focus sa dahil sa masamang espiritu na sumasanib sa tao. Hindi na yun yung nagiging reasoning nila kung bakit nakakomit ang isang tao ng krimen. Nowadays, meron na during the 19th century, nandito na si Cesar Lombroso. Okay, so si Cesar Lombroso, isa siya sa pinakasikat sa criminology, na personality sa criminology, wherein siya ay isang Italian philosopher, and siya yung nagsimula ng positivistic school of criminology. And isa sa mga naging teorya niya, criminal person by birth is distinctive. So, sinasabi niya na pwede nating malaman na, or masabi na criminal ang isang tao sa pamamagitan ng itsura. Okay, so I don't know if you believe on that. Pero during that time, si Cesar Lombroso, isa yan sa mga naging teorya niya. Pero dito sa positivistic school, napakaraming theories na lumabas dyan. Okay, and then isa ito sa naging reason kung bakit nawala yung mga cruel punishments na na-discuss natin kanina. Kasi sa positivist school, sinasabi nila or naniniwala sila na parang ang criminal ay may sakit. Okay, wherein na pwede nating magamot. Okay, kaya ang nagiging prinsipyo or principle ng ating justice system ngayon, or especially our correctional institution, sinasabi nila na imprisonment is not actually the punishment, or is not actually
purposely for punishing the person, but actually it is also more on reformation and rehabilitation ng tao. So yan yung sinasabi ni Cesar Lombroso din sa positivist tool, more on rehabilitation and reformation. Pwede nating mabago yung isang tao, pwede nating maibalik sa normal yung isang tao. Kasi nga, naniniwala siya, parang sinasabi niya na ang isang kriminal ay parang may sakit yan na pwedeng magamot. So, ilan lamang yan sa mga theories na nandyan sa positivist school and then theory ni Cesar Lombroso. So, by the way, kung nagtataka kayo siguro nung una na nakita ninyo yung picture ng ating group chat, bakit kaya matanda yung nilagay ni sir na picture natin doon? Okay, or group picture natin doon sa GC natin. Yun po ay si Cesar Lombroso. So, yun po yung nakuha natin na picture ni Cesar Lombroso. So, that's it for Cesar Lombroso. Okay? And then, don't forget also, he is considered as the father of modern criminology. That is Cesar Lombroso. Okay, for the pioneering school in the Philippines, sa Pilipinas lang ito kasi iba naman international. Okay, so meron yung tatlo, hindi discuss natin later on. Pero dito sa Philippines, meron tayo yung pinakaunang nag-offer ng criminology na course dito sa Pilipinas. Ito yung PCCR yung tawag ngayon. Okay, so Philippine College of Criminology. So, formerly, ito yung tinatawag nila na Plaridel College. And then, it is located in Santa Cruz, Manila. So, I don't know, maybe some of you nakapunta na doon sa school na yun. So, it is founded by these three person, Major Eliseo Vivar, Dr. Pedro Solis, and then Associate Justice Felix Bautista in the year 1950s. Okay, so it is considered as the premier institution that offers criminology course in the Philippines. So siya yung kauna-unahan na nag-offer ng criminology dito sa atin. Okay, so that is PCCR. And then we have here, let's try to compare RA 6506 and RA 11131. Okay, so ibig sabihin yan, Republic Act 6506. Okay, so ano nga ba yung Republic Act 6506 na yan? So ito yung pinakaunang batas na naipasa para mas ma-recognize or mas ma-professionalize or mas mabigyan natin ng pansin ang criminology sa Pilipinas. Okay, or ma-regulate natin or mabigyan natin ng sabihin natin na guidelines, okay, standards or about dito sa kursong criminology. So dito, an act creating the Board of Examiners for Criminologists in the Philippines and for other purposes. So ito rin yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng board examination. Okay? Para mas ma-professionalize natin. Okay? Mas mapataas pa natin yung quality or standard ng isang criminologist dito sa Pilipinas. Okay? So 6506. So yan yung pinakauna. It was signed by Ferdinand E. Marcos during or in the year 1972, July 1st. Okay? So unfortunately, itong RA 6506 na amend yan, binago yan ng RA 11131 or Republic Act 11131 noong November 8, 2018. So, ito kami yung nasakop ng batas na ito or naapektuhan ng batas na ito. Sa inyo, kayo naman yung sakop ng batas na ito. Okay, ito yung bumago or kayo yung apektado ng batas na ito. Okay, so dito sa RA 11131, yan yung the Philippine Criminology Profession Act of 2018. So yun, binago niya yung provisions ng RA 6506. Okay, and then it was signed by President Rodrigo Roa Duterte. Anyway, yung salient features nito
ipapakita ko sa inyo later on sa next slides natin. So wala na to, hindi na to applicable 6506. Meron na tayo yung RA 1131. Pero hindi pa I think kayo yung pangalawa or pangatlong batch na tatamaan ng batas na ito. Okay, so hindi na ito yung susundin ninyo, but ito na siya. Okay, RA 11131. So that's it. Okay, and then we have also here the Republic Act number 7722. Okay, it is otherwise known as Higher Education Act of 1994. Okay, ito yung dahilan din kung bakit meron na yung CHED, na-create yung CHED. Okay, Commission on Higher Education. So kung sa primary schools, sa elementary and secondary or elementary or high school, senior high school, ang namamahala is DepEd. Sa college naman, katulad ninyo, CHED yung namamahala sa atin. Okay, so ano ba yung ginagawa nila? They governs the offering of higher education in the Philippines. So binabantayan nila yung mga eskwelahan, sinusupervise nila yung mga eskwelahan na nag-o-offer ng criminology. But actually, hindi lang yung nag-o-offer ng criminology, pero halos lahat ng tertiary schools sa Pilipinas sinusupervise nila. Okay, so yan yung CHED. And for your information, the current chair or commissioner of the Commission on Higher Education is Ronald L. Adamat. So siya po yung nakuha ko. He was appointed by President Rodrigo Duterte in or last December 9, 2016. Okay, so that is CHED and the current commissioner of CHED. Next slide, meron tayo dito yung CMO number 21 series of 2005 and then CMO number 5 series of 2018. So ito yung mas nauna dyan, the series of 2005, and then it was started in June 29, 2005. So ito yung bumago dun sa mga guidelines na nakapaloob dito sa series of 2005, itong series of 2018. So dati ito yung more on traditional principles. Okay, so parang more on knowledge. Okay, pero dito sa series of 2018 gusto daw nila outcome based education. So ano ba yung outcome based education? So tinututukan namin dyan, tinututukan nila dyan na i-improve is more on applications. Okay, so sa mga estudyante, sa mga college graduate ng criminology, gusto nila more on outcome based education. Okay, competency based standards. Okay, so ibig sabihin yan more on applications, hindi na yung kagaya ng dati na more on knowledge. Okay, alam mo nga yung bagay na yan, let's say alam mo yung procedure, pero mahina ka sa application. So sa series of 2018 with the new curriculum, we are going to ensure na kaya mo or alam mo yung procedure and then you can also apply it. Okay, you are competent in application of those knowledge. So yan yung gusto or yan yung objective ng CMO number 16 series of 2018. Okay, so ito kayo yung sakop din ng memorandum na ito. Okay, so yan yung dahilan or yan yung nagbibigay dun sa curriculum ninyo or bumago dun sa curriculum ninyo, I should say. So that's it for these two. Okay, the goals of the criminology program based on the CMO that was issued by the CHED. Okay, so sabi dyan, encourage research and inquiry. Okay, so yun, sa criminology din, hindi lang more on field works. Okay, hindi lang tayo nakafocus sa field. Meron din tayo on researches. Okay, so importante ang research actually.
Just like here in our situation nowadays. Okay? Dahil sa wala tayong masyadong researches on health or on medicines. Okay? Kung mapapansin ninyo, nahihirapan tayong makakuha or makagawa ng virus, ng antivirus, okay, para sa COVID-19. Kung meron lang tayong sanang maganda-gandang research, of course, then we can provide or we can create antivirus for that certain virus na meron tayo ngayon. Okay? So just like in criminology, we should also focus or we should give importance in researches. So mag-research tayo paano natin kaya masolusyonan ang krimen. So of course, titingnan muna natin kung ano yung dahilan. Okay? Usually, i-study natin bakit kaya ganun yung nangyayari dun sa lugar na yun. Bakit kaya napakaraming krimen dun sa lugar na yun. And that's after we determine the reason, that's the time we are going to give treatment. So yun, it's either with the help of the law enforcement. So advice natin, dahil sa napakaraming krimen na nangyayari doon, we advise that you should deploy more police officers doon sa area na yun para mas maiwasan natin ang pagtaas ng krimen doon sa lugar na yun. Pwedeng ganun. And also we try to research thus is it necessary for us to give punishment in order na ma-deter natin or ma-prevent natin ng isang tao para mag-commit ng crime. Isa na dyan yung death penalty na still debatable until ngayon. Okay? Sino sa inyo naniniwala na ang death penalty, it will help prevent crimes or it will help prevent a person to commit crime? Okay, meron sa inyo, oo, siguro. Meron din sa inyo yung hindi naniniwala doon. Okay, so that is only an example on this part. Okay, so we should also give importance on criminological research. Okay, next is ito. We are going to prepare, or the objective of this CIMO, one of the its goal is to prepare the students for careers in crime prevention. So, papasok na dyan yung field. Okay? Field works. So, crime prevention, particularly in PNP. Okay? Other law enforcement agencies, just like na lang ang PDEA. Okay? The Philippine Drug Enforcement Agency. Okay, pero usually sa inyo siguro gustong pumasok sa tri-bureaus, okay, for the PNP, BGMP, and then BFP. Okay, and then nandyan din crime detection, still PNP, meron tayo yung CIDG, or kung hindi naman sa sa NBI. Kung hindi sa NBI, mag-private detective kayo. Okay, correctional administration, dyan na yung si BGMP. Correctional meaning sa jail, or kung hindi sa jail, sa prison. Okay, Bucor. And then we have the public safety and allied fields. So public safety, it could be on fire protection, Bureau of Fire Protection. So that's it for number 2. So yan. Next is foster the values of leadership, accountability, integrity, and responsibility while serving fellow man and community and country. Okay, so we don't only train you physically dun sa number 2, and then for number 1, we don't only train you on researches or on academy, pero ito naman sa number 3 is yung values. Okay, so dito sa area na to, kaya masasabi natin na ang criminology ay mahirap din na kurso kasi tatlo yung ide-develop natin dyan. Una, yung physical ninyo, okay, yung kanina, fieldworks. Okay, number 1 is yung research, more on academic or knowledge. Okay, academics, and then lastly itong values. So yun,
kailangan nating pagsabay-sabay na i-improve din yun or i-develop natin. Hindi lang yung iisa kasi hindi natin masasabi na ikaw ay isang ideal na estudyante or ideal graduate in the future para maging isang law enforcement officer. Okay, so that's it. And we are going to proceed now with the salient features of RA 11131. So nandyan yung APO. Okay, APO stands for Accredited Professional Organization of Criminologists. So ito yung pinaka-organization or pinaka identified or known as the accredited organization of criminologists in the Philippines. So ito yung pinakamalaki. So ano yan? It is also the ones that take a look or supervise, okay, yung mga criminology professionals here in the Philippines. Nag-set din sila ng guidelines, okay, na dapat sundin mo as a criminology, okay, or criminologist. And then we have also the PCAP. So ito, isa rin ito sa mga organization, Professional Criminologists Association of the Philippines. Sometimes itong PCAP nag-organize yan ng mga activities for criminologists also. They organize seminars, okay, para mas matulungan pa yung mga professional criminologists to develop or mag-train ng mga professional criminologists. Okay? Susunod naman dito ay ang board. So, ang tinutukoy natin na board dyan sa RA 1131 ay ang Professional Regulatory Board for Criminologists. Okay, so take note, itong nasa baba, ito lang yung latest or ito yung current. Okay? Pero in RA 11131 madidiscuss natin mamaya na ang composition ng Board of Criminology is 5. Pero sa ngayon, since still in apply pa rin ang 6506, hindi pa rin na totally na amend ng RA 11131 kasi meron pa rin yung old curriculum, okay, nasakop nito. So yun, meron tayo yung 3 muna sa ngayon, and still they are looking for the 2 member. Okay, so ang chairman natin for the Board of Criminology is si Sir Ramil G. Gabao, and then meron siyang 2 member, si Sir George O. Fernandez and Sir Ruben A. Santa Teresa. So isa sa mga ginagawa nila ay yung nag-create ng board examination questions. So sila yung naggagawa ng mga tanong sa board exam. So swerte nyo kung kilala nyo sila, baka kayo pwede naman ninyong tanungin siguro kung ano yung itatanong nila sa board exam in the future para hindi na kayo mahirapan. Okay? So that's it for the board. And then CHED, as we have mentioned a while ago, it is the Commission on Higher Education. So take note, always kapag tertiary level ang nakahawak dyan ay ang CHED. Okay? So hindi po DepEd ang nakahawak sa atin. So DepEd ay para lamang sa elementary and para lamang sa secondary. Okay? So we have also the law, don't forget RA 7722. Yan yung Higher Education Act of 1994. Okay, so 2 beses na natin itong na-encounter kanina and then ngayon. So ang ginagawa ng CHED, gumagawa sila ng memorandum or mga policies na susundin ng bawat universities, okay, and colleges. So yan, they are going to supervise those colleges and universities that offering a criminology course, and not only criminology course, halos lahat-lahat na ng tertiary level or courses. Okay, and then they are assisted by the criminology technical panel. Syempre kasi kailangan ang maging expert, ang kailangan na mag-formulate ng policy or standards din ay dapat syempre merong alam sa criminology. So yun, meron silang technical panel, and isa sa membro doon ay yung presidente ng APO.
Okay, the president of the accredited professional organization, and another member is the chairperson of the board of criminology. Okay, and meron pang mga members dito na at least one from the academe, okay, yung mga nasa field ng pagtuturo, okay, and then dalawa naman yung nasa field ng law enforcement agencies. Okay, so any law enforcement agencies, hindi naman nila in-specify na at least member ng PNP, member ng BFP, so any from those law enforcement agencies. Okay, that's it for CHED. Next naman dyan ay ang commission. So ang tinutuhoy ng commission sa RA 11131 ay ang PRC. Okay, so yung PRC that is created under RA 8981, okay, or also known as the PRC Modernization Act of 2001. Okay, so itong commission, ang PRC, sila yung nagkakandak ng licensure examination. Okay, so sila yung nagbibigay ng board examination ninyo, pero hindi sila yung gumagawa. Yung gumagawa is specifically ay ang PRC, Board of Criminology. Yan. As a whole, ang nagbibigay nun ay hindi mismo yung Board of Criminology, but actually ang PRC mismo, yung kabuuan. Okay, they are the ones who are giving they are the ones who are giving the or delivering the board examination. So yan, in order for you to in order for you to gain this what we so-called license, okay, kailangan mong ipasa yung board exam na ibibigay ng commission. Okay, so ganyan yung itsura ng ID ninyo in the future. Okay, so yan yung tinatawag natin na professional identification card. Okay, so kung gusto nyong may lagay yung mukha nyo dyan, okay, or pangalan nyo dyan, and then mukha dito, kailangan yung ipasa yung licensure examination in the future. And yan yung paghahandaan ninyo simula ngayong college kayo, or simula ngayong first year college kayo. Okay?